purihin ang Panginoon for another day. We are so blessed to be here in the house of the Lord. Hallelujah. So ating pong i-prepare ang ating mga puso. Haharap tayo sa Diyos. Pararangalan natin ang kanyang pangalan. Sa mga nanonood po, sabihin po kami as we give praise and worship to our Lord. Amen. And to start off, tayo po ay magbabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo magbabasa ng first Bible reading po natin matatagpuan sa Kawikaan, chapter 16, verse 1 to 19. Alternate po tayo. 1. Nasa taong pagkaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. 2. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang makakapag-isga kung ano talaga ang ating motibo. 3. Pagkatiwala mo sa Panginoon ang mga gagawin mo at matatagumpay ka sa iyong mga plano. 4. Ang lahat ay nilikha ng Panginoon ay mayroong layunin, kahit mga magsama, inilaga sila para sa katahimikan. 5. Kaya susuklaman ng Panginoon ang mayayabang at tiyak na sila'y parurusahan. 6. Kung minamahal natin ang Panginoon ang may katapatan, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Konektado tayo sa Kanya ng may paggalang, makalalayo tayo sa kasamaan. 7. Kapag kinalulugdan ng Panginoon ang ating pamumuhay, kahit na ang ating kaaway ay gagawin niyang ating kaibigan. 8. Mas mabuti ang kaunting halaga na pinaghirapan kaysa malaking kayamanan galing sa masamang paraan. 9. Ang tao ng paplano ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. 10. Ang haring pinapatnubay ng Panginoon palaging tama ang paghatol. Hindi siya namanali sa lahat ng kanyang kahatulan. 11. Matapat na timbangan at walang dayang sukatan ang nais ng Panginoon sa kalakalan. Ang tamang bigat ang kanyang pamantayan. 12. Sa mga hari kasuklang-suklang ang paggawang ng kasamaan dahil magpapatuloy lamang ang kanilang pamamahala kung sila ay makatagpuan. 13. Nalulugod ang mga hari sa mga tao hindi nagsisinungaling. Minamahal nila ang mga tao nagsasabi ng katotohanan. 14. Kapag ang hari ay nagalit, maaaring may masawi, kaya sinisikat ng taong marunong na malugod ang hari. 15. Kapag ang hari ay humingiti, katumbas nito ay buhay. Kapag ang hari ay nalulugod, katulad nito ulan sa tagsibol. 16. Higit na mabuti ang magkaroon ng karunungan at pangunawa kaysa magkaroon ng pilak at ginto. 17. Ang daan ng matuwid ay lumilihis sa kasamahan. Silang maingat sa kanilang landas ay nailigtas ang kanilang buhay. 18. Ang kayabangan ay umahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Last verse po, sabay-sabay po tayo. 19. Mas mabuti ka magpakumbaba kasama ng mga kahihirap kaysa makibahagi sa kayamanang kumangka ng mga mayayabang. Ang Panginoon gagawin para sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Let us pray. Hallelujah, Panginoon, O God. Salamat po, O Diyos, minsan pa sa mga oras na ito. Kami, Panginoon, ay dinala mo sa lugar na ito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na karapat-dapat kang purihin, sambahin at luwalhatiin, Panginoon, O God. Tunay ang pangalan mo lamang aming itataas sa mga oras na ito, Panginoon, O God. Salamat po, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, Panginoon. Patuloy, O Diyos, kami nagpapakubaba sa iyong harapan sa mga oras na ito. Patuloy, O Diyos, na siya sa akin mo ay mga puso, ay mga isipan, ay mga nagawang kasalanan. Sinasadya mo namin ito, hindi, Panginoon. Patuloy kami humihingi ng kapatawaran, O Diyos. May karapat-dapat kami, Panginoon, ang humarap sa iyo. Panginoon, salamat po, Lord, sa banal dugo. Patuloy na lumilinis sa aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos. Patuloy tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang gawain mo, Panginoon, O God. Salamat po, O Diyos. Sa mga kapatid ko na gagamitin mo, Panginoon, O God, mag-minister, Panginoon, O God. Salamat po, Lord, sa buhay ni Sis Irene na gagamitin mo, Panginoon, O God, pamagin ng praise and worship. Patuloy, Lord, ang anointing ipagkaloob sa kanya, Panginoon. Nawa, O Diyos, madala niya ang buong kongregasyon, Panginoon, O God, sa pag-ibigay ng papulit pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat din po, O Diyos, sa lahat ng mga instrumentalist, Panginoon, Lord, O God, sa mga back-up, Panginoon, O God, Lord, sa mga tambourines, Panginoon, O God, at salamat po, Lord, O God, sa iyong mga anak, Panginoon, O God, Lord, na nandun ang kagalakan na magbigay ng papulit pagsamba sa iyo, Panginoon. At salamat din po, Lord, sa buhay ng aming pastor. Minamahal na Pastor Alan, Panginoon, O God, salamat po sa kanyang buhay, Panginoon, O God, patuloy, O Diyos, ang mga salita mo, Panginoon, Lord,
puso, Panginoon Lord, our spiritual eyes and spiritual ears na marinig namin ang iyong mga salita, Panginoon. Maging mga kapatid namin, Panginoon Lord, at lahat, Panginoon Lord, O God, makikinig, maging sa online, Panginoon, patuloy ikaw mangusap sa kanila, O God. Lord, salamat po sa gawain mo ito, Panginoon. Sa pinagamitin mo, simula hanggang matapos ang gawain ito, Panginoon. Tunay nga na ikaw lang may tataas, Panginoon Jesus. Pangalan mo lamang, Panginoon, ang aming pupurihin at sasambahin, O God. Lord, nawa, O Diyos, ang buhay ng bawat isa ay magamit mo, Panginoon, upang may makapagdala, Panginoon, O God, ng mga kaluluwa, O God. Magamit mo kami upang makapag-invite, Panginoon, O God, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, O God. Lord, salamat po, Panginoon, O God. Ngayon pala pinasalamatan ka namin sa katagumpayan ng gawain mo ito, Panginoon. Salamat sa pagsama ng Maraming Espiritu, Panginoon, O God, sa mga kapatid namin na parating pa lang patuloy, O God. Ingatan mo sila, makarating po sila safe and sound sa lugar na ito, Panginoon. Sama-sama kayo ibigay ng papurit pagsama sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa inay binibigyan pinakamataas na papurit pagsama pagluwalhati sa mga Panginoon pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tumako po tayo sa pangalawang pagbasa ng pagkakaipuan sa Mateo 5 verse 1 to 16. Salita po tayo. Ang sermon sa bundok. Ang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga anak. At nagsisimula siyang mangaral, sinabi niya, Ang mga mapapalad. Mapalad ang mga tao walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. mapalad ang mga nagbihinagpis dahil aamin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga tao ang mangag ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga tao kung malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. 11. Mapalad ang mga nilalait at umuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Ganun din ang ginawa nila sa mga propeta ng mga kaya magala kayo dahil malaki ang gabi ng pala ng malalangit. Asin at ilaw. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alak, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kapuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ikay matulitan ng tulad ng lungsod na sinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Wala din naman tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking akala. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Last verse. Ganun din ang dapat ninyong gawin, pag-iwanan ninyo ang ilaw sa mga tao at makuha nila ang pagkakagawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Diyos ang magpapala sa pagpapasa ng kanyang mga salita.
you gave birth to the earth and the world from beginning to end. You are God. You are God, Lord. Amen. Are you ready, church? Amen. Let's sing. Hallelujah. Come on. Amen. Yes, Lord. Unfaithful, ridiculous, just the people are there.
pray.
Dumako po tayo sa pagbibigay. At may bibigay po akong verse. Ito po ang nag-rain sa puso ko. Mark 12:41 hanggang 44. Sabi dito, naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at sinagmasdan ang mga naghandog ng salapi. Napansin niya marami mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyodang mahirap at naghulog ng 50 centavos. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang ihinandog ng biyudang iyon ay higit sa marami kaysa ihinulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buong niyang ikinabubuhay." Sa akin po, sa akin lahat ay lahat tayo ay mananampalataya na dito. Alam po natin ang salita ng Diyos sa pagbibigay. Pero minsan, pagdating po ng pagbibigay is napakahirap natin bitawan ng pera na nasa kamay na natin. Kasi kung minsan, hinuna natin ang sarili natin para may laman kasi mga salang binabudget natin. Pero ang nag-rema po sa akin dito ay ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso natin na nagbibigay. Alam po niya na kung inuna po natin siya, ang lahat ay ang pangangailangan natin, alam niya. At kung kailan natin kailangan. At ang pagtugon ng Panginoon ay laging nandyan at hindi siya nahuhuli. Kung mayroon mang hindi binigay sa ating pangangailangan, ay kasi po, hindi po natin kailangan sa oras na yun sa ating kalagayan. So, sa mga pangalawa po, sa pagbibigay po natin, kahit ibigay po natin ang buong sahod natin, kung nagbabalat lang po tayo na gusto lang natin may taas yung sarili natin, ewan na po kasi hindi yun po ang tinitingnan ng Diyos. Kundi yung puso natin na nagbigay. Na dito po sa pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos sa mga tapat na nagkakaloob at sa halimbawa nitong byuda na to, siya ang pinalugdan. Isipin niyo po, na ilang sintimo lang to binigay ng byuda, pero yun ang nasa kanyang kabubuhay lang. Na kumbaga sa atin, unahin ko muna ito, bigyan ko muna pagkain, o bigyan ko muna yung kailangan ko bago bukas na tayo sa Lord. Hindi po yun ang inisip ng ng babaeng ito. Kung hindi, yung pananampalataya niya, na ang lahat ng ibibigay niya nito, na kahit ito lang mayroon siya, ay binigay niya kasi alam niya na hindi makukulang ang Diyos sa kanya. Yun yung napaka-laki ng pananampalataya niya na pinanghawakan niya sa pag-ibig niya sa Diyos para po maibigay ang kanyang itong pagbibigay sa ating Panginoon. So, lahat po tayo pare-parehas na lang yung sinasabi natin dito pag nagbibigay ng tithes and offering. In a way, Martin is here. You're always questioning me why I'm giving my 10% in my church. And we have discussion all of that. And I explained to you. And you know that, you know very well in the Bible than me. But I'm listening my heart all the time. I'm not doing this. And you said, the tithes is for only the poor people. Yes, because we support this church, we support a lot of people need. We don't help the rich people, we help the poor people. We have in the Philippines to support, sponsor this
studying, like a feeding program, and sponsor for people going to the school that they don't have. So now, you know, in front of all of this, what I'm saying to you, I'm seeing here. So that's why I teach you how to be, how we give the tithe and offering. So now, thank you, and I hope that you understand. And yun lang po ang masasabi ko. Basta magbigay po tayo sa ating magagaling sa ating puso, sa ating Panginoon. At sa tithes din offering po. The offering market is going, the tithe is not going to our pastor because you said the tithe is going to pastor. No. We have somebody to take care of our tithes. And the offering is we help our pastor because his need in his family, not all of that. He's working also and his wife is working. Okay? So, yun po ang masasabi ko at lahat ng papuri ay babalik ko po sa ating Panginoon. At ayun po ang Dosen? Anta ka, Sen? Goban? Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na aawitan namin. Class 3, ang ating
Yes, Lord, hallelujah, tinatawag namin sa iyo, Panginoon, ang tithing offering na po, Panginoon, Lord God, Lord, sa iyo po ang pagpapala at ibigay niyo po lahat, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na nagbibigay ng sapat, Panginoon, Lord God, at Panginoon, ang mga hindi natulog pang magbigay, Panginoon, dalangin po namin, Ama, na i-twist niyo po, Panginoon, ang puso nila sa tamang pag-ibig na para sa iyo, Panginoon, Lord God. At tinataas po namin ito, ang pera nito, Panginoon, na magamit, Panginoon, at i-multiply niyo po, Panginoon, na magamit niyo po, Panginoon, sa pag-abot ng mga kaluluwa, Panginoon, Lord God, na Lord, naghihintay na maabot, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya mo, sa buhay ng bawat sa amin na narito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Nabalik ko rin po sa bayan. Amen. That's great. Lord, we thank you because you are our God. And we thank you that you are the best intercessor of all. We thank you, Lord, because by your word, you have given us a good pasture. And thank you, Lord, dahil kayo po ang aming totoong shepherd. At sama-sama kami lahat ng mga tupa, at isa ang aming tunay na pastor, si Jesus Christ. Siya ang tunay na pastor ng tupang ito. We give you praise and we give you glory for everything that you have done and for everything that you are going to do tonight. Yan yung Panginoon na maging maliwanag yung word. Yan yung mangusap kayo sa pamagitan ng mga verses na ito. At maging rema, maging buhay na word yung pag-aaral namin. We thank you. We worship you in Jesus' name. Amen. And ang topic natin is the prayer of Jesus. Ang prayer ni Jesus, ang matatagpuan natin si John 17. Si Jesus ay nag-pray at ang haba ng prayer niya. Yung buong John 17, napakahaba. First time sa buong book ng Bible na nakita ko si Jesus na nag-pray ng isang buong chapter. Usual ang prayer niya, not my will but yours be done. Oh, konti na ang prayer niya. Father, thank you for keeping this away from derivation at pinakilala mo yung word mo sa mga mahihirap. Hindi siya yung very concise ang prayer niya, is very short. Pero pag titignan natin yung John 17, naisulat ni John the Beloved yung buong prayer ni John. Kaya pisan na natin dahil medyo mahaba-haba ito. Nakikiusap ako, 1, 2, 3, go. Nakikiusap ako, hindi lamang para sa mga tao hindi para rin sa mga sasampalataya sa akin sa magitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, tulad mo, Ama, na nasa akin at ako'y nasa iyo, na sila rin ay makas atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ako'y isinugo mo. Ang kabalatiyang binigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila upang sila ay maging isa kung paano tayo ay isa. Ang prayer ni Jesus ay yung oneness, magkakaisa. Diba? Yung kikiusap ko na yung mga mabuborn again, yung makakakilala sa akin sa pamamagitan ng pangaral nila at sila ay maging isa. Ibig sabihin, yung mga alagad ni Jesus Christ ay namunang nanampalataya, tapos yung mga alagad ni Jesus Christ mangangaral sa iba, at may mga mananampalataya din. Kaya dalawang grupo na yung nananampalataya. Ang prayer ni Jesus, yung dalawang grupong yon, yung disciples na siya ang nag-disciple nito, tsaka yung mga madidisciple nila in the future ay maging isa. Anong purpose ni Jesus? Ang purpose ni Jesus upang silang lahat ay maging isa tulad mo, Ama, na nasa akin at ako ay nasa iyo. Di ba? Yung pinapakita ni Jesus yung oneness ng Father at Son. Di ba?
Manang Alex, ang pinapakita niya ni Jesus, hindi magkaiba, di ba? Ang Father at si Jesus, sabi niya, totoo siya ang Father ko, totoo ako ang Son, pero in one essence sila, iisang Diyos. Di ba? Iisang Diyos. Tapos hindi lang yon, sabi niya, para makilala ng buong sanlibutan na ako ang iyong isinugo. Nakita mo naman, Alex, yun? Malaman ng buong sanlibutan na ako yung sinugo mo. May nagpadala. Sino nagpadala? O Manong Alex? Si Father. Ang pinadala, si Jesus. Diba? May sender at sent. Diba? Sabi niya, yung kalwalatiang binigay mo sa akin, may glory na binigay ang Father kay Jesus Christ, ay binibigay ko rin sa kanila upang sila, yung two groups of people, ay maging isa. Kung paanong tayong dalawa ay isa. Yun yung tinatawag nating mystery ng Trinity, Brother Benji, na yung palagi sinasabi ng Jesus sa New Testament na ako at ang Ama ay isa, di ba? Pagka 1 plus 1 is 2, dapat, di ba? Para kay Jesus, 1 and 1, yung 1 times 1 is 1. Parang hindi siya another personality, kundi isa kami. Siya ang Father, ako ang Son, pero isang Diyos. Diba? Napakahirap ipaliwanag yung mystery ng Trinity dahil pwede ba naman natin sasabihin yung paano naging isa yung tatlo, tapos yung tatlo naging isa, di ba? Pwede ba yun na kayong tatlo ay isa lang kayo? Alex, Benji, tapos paano ba punta? Paeng, di ba? Pwede bang tatlo sila ay sabihin ko isa lang kayo? Di ba hindi? Dahil iba-iba, 1, 2, 3. Tatlo kami, di ba? Pero sa Godhead, only one God in 3 persons. At kung minsan, they interchange. Yung bang, isa kami. Talagang sinasabi ni Jesus na, isa kami. Hindi kami dalawa o hindi kami tatlo. Isa. Kaya palagi sinasabi ng ang confession ng mga Hudyo, palagi kaya galit na galit yung mga ibang Hudyo sa atin. Dahil ang paniwala na Shema Israel, di ba? Shema Israel, manong paeng, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, di ba? Hindi shtayim, hindi shalosh, di ba? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Echad. Iisa ang Diyos. Pero kahit na yung pagkasabi nila na iisa ang Diyos, ang gamit din nila na word ay Elohim, di ba? Narinig mo ba yan mga pae? Elohim, Adirim. Diba? Parang sinasabi ng Elohim. Narinig mo yung word na Elohim? No. Yung Elohim ay plural, di ba? Hindi. Ang singular ay El. Di ba? El. Pero ang God is being revealed as Elohim. Sa Hebrew, pagka nadami, ay nilalagyan ng IL, di ba? Sefer, Sparim, di ba? Yung pag nagiging plural, nilalagyan ng IN, di ba? Ale, Alim, di ba? Parang nilalagyan ng IN pagka pinaparami. Pag kisaot, depende sa gender, no? Kasi pala ay babae. Hindi naman kisim, no? Wala naman kisim. Pero ang ibig sabihin, si Jesus palagi niyang ine-emphasize yung oneness ng Father and Son. Tuloy natin. Dahil medyo mahaba-haba ito. Ako ay, 1, 2, 3, go. Ako ay nasa kanila, at ikaw ay nasa akin. Pagsubukan silang mag-isa, at malaman ng buong sanlibutan na sinubo ako, at pinamahal mo sila kung paano pinamahal mo ako. Ama, sinabi kung ang mga binigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako mayroon.
Sapagkat minahal mo ako bago na kahit ang sanlibutan. Katanong ang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit nakakilala ka. At alam ng mga tao ito na sinubo mo ako. Yan ang ulit. Si Jesus Christ, ako ay nasa kanila. Si Jesus daw ay nasa kanila. Ang kausap niya ay kausap niya ay yung Father, pero yung tinutukoy niyang kanila, sino sila? At ang mga alagad, di ba? Specifically yung 12. Sabi niya, ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin, di ba? Siya daw ay nasa mga disciples, tapos ang Father ay nakay Jesus Christ upang lubusan silang maging isa. Ulit-ulit na gusto niyang yung church ay maging isa. Ang ibig sabihin ng unity, ito ang aking paniwala sa unity. Ang ibig sabihin ng unity ay pare-parehas tayo ng sinasamba, no? Si Jesus Christ ang ating Panginoon. Ibig sabihin, kahit na iba-iba yung church natin, iba-ibang fellowship tayo, iba-ibang denomination, basta si Jesus ang pinapangaral ng tagapagligtas, tayo ay iisa. Hindi kailangan kilala ni Jesus Christ na ang buong church. Nilalagyan ko kamay ko kayo, nagpapay-pay, no? Isi-swiss ko yung doon kayo, yung mga nilalamig, doon sa likuran, yung mga lalamigin dito sa harapan, no? Ayaw ko dito dahil napunta sa akin yung lamig. Doon kayo pumunta, yung mga nainitan. Lois, dito ka pumunta sa akin para walang malamig. Kasi ayaw ko dito dahil lalamigin ako. Ako ang lalamigin. Hahabaan ko itong preaching na ito pag ako'y nilamig. Yan. Hindi ako naniniwala na ang mission ni Jesus Christ ay gawing iisa ang fellowship. Hindi iisa ang fellowship. Ang fellowship ay marami. Pero hindi ibig sabihin na dapat tayo yung magkaisa na church. Yung win-win, yung pilori-pilori kung anong church nyo, iba-iba tayo ng church. Hindi para ibig sabihin ng iba-iba, yung iba-iba ang leader, iba-iba ang member, okay lang yun. Hindi sabi ng Diyos na pupunta kayo ng malaking konsolusyon at dapat iisa lang pinag-gathering ng lahat. Hindi na doon. Dahil ang mga churches sa New Testament, iba-ibang church, lugar nila sa buong Jerusalem, hindi sila iisa nag-gather sa temple. Meron tumpok-tumpok na mga small fellowship. At acceptable yun sa Diyos, Sister Sel. Hindi yung nasa isip kasi ng yung mga nakilala ko sabi ng pastor, dapat magkaisa ang church sa Israel. Paano yung pag-iisip ng church sa Israel? Iba-iba ang beo, iba-iba ang available, availability, iba-iba ang place. Ako pa-join din mo sa iba, sa ganda ng church ito, i-close ko ito, pumunta ako sa iba. No way! Kaya pumunta sa akin, hindi sila pumunta dito. Dahil hindi, kung kami nag-gather, kakaroon lang ng conflict. Pag i-force mo yung concept ng unity na iisa tayo in the Spirit. Pero hindi tayo nag-iisa na, iisa lang. Magiging isa lang ang church pag tayo nasa langit na. Habang tayo nandito, may iba pa tayong denomination at fellowship. Di ba? Buti nga, hindi umalis si Sister Lloyd, hindi ako iniwanan ni Sister Lloyd kahit namura ko na, di ba? Hindi siya nagtayo ng World International Part 2. Imagine ang ibig sabihin, kung sakali man, it's okay. Diba? Hindi yung ibig sabihin na, kunwari may group dito na umalis sa tayo, praise the Lord, diba? God bless you. Ang ibig sabihin, hindi ibig sabihin na hindi tayo magkasama, hindi tayo united in the Spirit. Lahat tayo as a church, meron tayo mga feeding programs. Ang mga nagpipiting natin ay ibang fellowship. Hindi win. Kung may win ba? Parang win eh. Wala namang win tayo ng feeding. Sorry.
Nagkakapis ko yun. Pero ang ibig sabihin, hindi yun ang purpose ng Diyos. Ang purpose ng Diyos is, ang kita niya sa buong church, united in doctrine and in faith. Anong ibig sabihin ng in doctrine? Ang tinataas natin, Sister Sel, si Jesus. Sa fellowship natin, ang sentro, Word of God, worship. Hindi tayo, no? Hindi sarili natin. Hindi si Pastor Alan. No? Sister Jocelyn, kung ang bida sa church si Pastor Alan, no? Pag namatay ako, wala naman yung Jerusalem. At malapit kayo, no? Pag ako'y namatay at nakasentro ang Win Jerusalem kay Pastor Alan, laila to. Pero hindi. Ang church natin, kay Jesus nakasentro. Kaya mamatay tayo lahat, meron pa rin Win Jerusalem. Pastor, bakit? Si Jesus ang sentro natin. Hindi tao. Hindi tayo nakasentro sa kay Pastor Alan. Hindi dun sa mga leader. Hindi tayo ang bida. Si Jesus ang bida. Amen ba, ate baby? Si Jesus ang bida. Pag hindi si Jesus ang bida, hindi yung church. No? Doon ang bida yung kaya kung minsan may sa per service may gusto mag-bless, gusto kong sampalin. Ano sa lahat? Una sa lahat, pinapatanda mo ako. Matanda na nga ako. Pinapatanda mo pa ako, nakakainis ka. Pangalawa, okay na yun, respeto ako, Brother Alan, okay na yun. Wala akong biblisan. Please. Ikis mo na lang ako, ihag. Wala akong bibless. Alam mo, Sister Jocelyn, may nangyari doon sa Jordan na may pinagaling ng Lord doon pila yata, pinag-pray namin, gumaling. Yung sister gusto niyang halikan ko kayo kung maayo. Para makatikim ka. Dahil hindi tao. Hindi tao ang nagawa ng we're here together, hindi kayo ba sa ala, hindi sa isang leader. We're here together because the Lord brought us together. At kung hindi, kung sa ibang nasa ibang kawan ka, okay lang. You're not bad. Diba? Kunwari, pag-isip-isip ni Ate Baby. Dahil palagi niya akong tinatawag sa preaching. At kung mag-preach ay sa oras na, hindi pa tapos. Mahaba. Magtatayo ako ng Win Fellowship Part 2 sa dulo ng Kalibiin. Malapit sa may Damascus Gate. Doon nagtatayo. It's okay. It's not bad. Basta ang sentro niya ay si Jesus. Pagka hindi, pagka sabi niya ay ako ang magiging leader dito at short lang ang preaching, 5 minutes lang. Baka marami sa inyo lilipat doon, no? Hallelujah! Pero basta ang center ng preaching ni Ate Baby ay si Jesus, I don't have any problem with it. Basta si Jesus ang center mo. At syempre, dapat maayos yung puso. Kasi pag mali yung puso, malulusaw. May mga group na rin na umalis sa atin na dating kasama natin umalis, nagtayo sila ng sarili, hindi na nag-prosper. Nagagalit sila kay Pastor Terdy. Hindi ba naman tayo ka ng church, tapos ang pinagsimulan ng foundation mo ay galit. Galit ka dun sa leader na yun, kaya ka umalis. Sabi ni Pastor Terdy, hindi ka sasama ng Lord. Dapat siguraduhin natin, Sister Maricar, na sinasamahan tayo ng Lord. Sabi niya, inahangad ko ang binigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon. Nasaan si Jesus noon, Sister Kai? Si Jesus bago nagkatawang tao, nasaan si Jesus? Nasa langit. Sabi niya, gusto kong, makapunta din sila doon, makasama ko sila doon. Maganda ba yung prayer request ni Lord, Sister Kai? Siguro sabihin natin sa Lord, huwag muna ngayon, Lord, no? Huwag muna tayo. Pero, yun ang ating final destination. Gusto niya ipakita yung kanyang glory, no? At ito ang pinaka gusto ko.
sapagkat minahal mo na ako bago pa maitatag ang sanlibutan. Di ba yung, di ba ang umpisa ng, ang God is not alone, di ba? Alam mo ba yun, Ate Daddy? God is not alone. When He was in the heavens, hindi siya nag-isip na, ano kakalikha ng tao para meron akong mapaglaruan? Hindi siya na bored, no? God is a community God. Ano ibig sabihin community God? He is God, He is Son, He is Holy Spirit. May fellowship silang tatlo. Ate baby, hindi malungkot ang Father God when He was in heaven. He had a fellowship with His own Son. The Son has fellowship with the Father. And both among them, they have fellowship with one another. Kasama nila ang Holy Spirit. Hindi yung makakala natin, we were created for God's pleasure. Nalulungkot siya. Kaya para magpasaya siya, gumawa siya ng creation. No, He's complete by Himself. Paano pa pala eh? Naniniwala ka ba doon? Hindi niya kailangan tayo para maging masaya. Masaya na siya. At ito ang gusto niya. So bakit niya tayo kinreate? Gusto niyang i-share yung love na nasa kanila sa humankind. Di ba nasa kanila, they have perfect love among them sa Father, Son, and Holy Spirit. Gusto nila i-share the same love sa iba. Kaya sila nag-create ng tao. Sino na ulit yung unang kinreate? Dan, di ba? Adam and Eve. Hindi Adam and Steve. Adam and Eve, no? Hindi Adam and Steve. Kaya yung mga makahamas na mga bakla, punta kayo ng Gaza para itapon kayo sa 3rd floor ng mga bahay nila. LGBT kayo, makahamas pa kayo. Di naman kayo mahal ng Hamas. Papatayin kayo ng Hamas pagpunta nyo sa Gaza. Punta kayo. At huwag kayong sisigaw ng death sa amin. Yung mga sundalo namin ay papatayin ninyo. Yung mga sundalo namin ang nagbabantay sa amin. Ito. Sabi ng Lord, makatarungang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan. Ang world, hindi nila kilala si Jesus. Sino nakakakilala kay Jesus? Sino dito ang nakakakilala kay Jesus? Amen. Kilala natin hindi lang sa pangalan, hindi lang sa ungkap, kundi sa puso. Di ba? Kilala natin si Jesus. Dahil ang Jesus na kilala natin, nakatira sa loob natin si Rose. Katira ba? Oo, di ba? Nabasa ko, palagi kong nababasa sa aklat ng Pahayag, na may isang church sa Pahayag na si Jesus, pinalabas nila si Jesus sa church. Naman na tama ba yun, Sister Rose? Pinalabas nila si Jesus sa church. Kaya sabi ni Jesus, behold, I stand on the door and knock. If anyone hear my voice and opens the door, I will come in and sup with him. Pwede palang lumabas, ano? Pwede palang palabasin. Pag si Jesus ay hindi welcome sa gitna natin, Ate Janet, hanap siya ng place where He is welcome. Gusto niya, yung siya palagi ang sentro. Sa lahat, ano? Hindi tao, hindi personality, hindi siya, si Jesus. Si Jesus, napakasiloso. Ano yung sabihin? He will not share His glory to another. Gusto niya siya ang pinag-uusapan, siya ang dapat nasikat. Hindi ibang tao. Gusto niya ang limelight ay siya. Kaya nung siya yung nandito sa earth, sinong pinapangalan niya? Siya. Ako ang daan. Ako ang pintuan. Ako ang ilaw. Ako ang tinapay. Siya lahat. Siya ang talagang lahat. Diba? Siya ang kailangan natin. At kung ang iyong pastor ay akala niya ang kailangan mo ay iba, baka kultura yan. Ang kailangan natin sa Jesus. Amen. Jesus,
higit pa sa mga shekel, higit pa sa mga dollar, higit sa mga part-time. Kailangan ng Kristalina, maraming tama si Mama Kristalina. Parang marami yata ang kita to, lahat ng higit sa lahat ng pangailangan natin, si Jesus ang sentro. At gusto ni Jesus, pag siya ang pinag-uusapan. At marasahan niyo mabuti, no? Pagka ang tunay na mark ng puspos ng Holy Spirit, ang lumalabas sa bibig ay Jesus. No? O pagka maraming mga bagay paliwag, maraming laman ng pero yung puspos ng Holy Spirit, puro Jesus ang nasa bibig. Dahil ang main na trabaho ng Holy Spirit, ate Manang Kristal, ang trabaho ng Holy Spirit is to glorify Jesus. Amen. He shall glorify me. Sabi ni Jesus, itataas ako ng Holy Spirit. Kaya kung saan si Jesus Christ ay naitataas at naipapahayaw, yun ang place kung saan siya welcome. Ito. Buta na tayo sa next dahil excellent. 1, 2, 3, go! Ipinakilala ko ang pangalan ko sa kanila at ipapakilala ko pa upang ang pagmamahal na iniutos mo sa akin ay mula sa kanila. At ako rin ay, diba? Mahal na mahal ng Father, sino si Jesus. At sabi ni Jesus, upang ang pagmamahal na iniutos mo sa akin ay mapasa kanila. Alam mo, ito meron akong pinakita sa akin ng Lord ng picture na grabe talaga ang pagmamahal ng Father sa akin. Nung ang Father ay magdi-decide na kung sinong pipiliin niya, si Jesus o ang tao na iligtas. Ang pinili niya na iligtas ay tao. In the expense of His own son. Para sa akin, parang nagpili ang Diyos. Sinong dapat iligtas? Iligtas ang sanlibutan sa kanilang kasalanan? O iligtas ang aking isang anak sa kamatayan? Meron. Parang choice eh. At kung naalala niyo pa yung palagi kong sinasabi, ang decision ang turning point ng Father, ay si Abraham. Dahil nung tines niya si Abraham, ang nakataya, sarili niya. Sabi niya, Abraham, ialay mo si Isaac bilang haing handog na susunugin sa akin. At nanonood ang Father kay Abraham. Sinong nakataya? Ang Father. Sabi niya, ano gagawin niyo sa kay Abraham? Nanonood ang Diyos kay Abraham. Lulukuhin kaya ako nito. Kahoy pala ang sasakyan. Kita ng Father, papatayin ni Abraham. Si Isaac. Sabi ng Father, kaya mo ba akong i-amin yung kanyang kaisa-isang anak? Dahil sinabi ko. Alam ba yung verse to? Pero napakinggan ko, ang sabi ng Father, kaya kong mamatay si Jesus. Ang turning point niya, kaya tinawag si Abraham na Father of Faith. At hindi lang sa Jewish, hindi lang sa Christian, pati sa Islam, di ba? Dahil pinakita niya ano yung tunay na faith. At yung faith na yun, I submit this to you mga kapatid, ay nakakuha ng Diyos. Kaya ng taong ialan ang anak niya, alang-alang sa akin. Kaya kong ibigay si Jesus, alang-alang sa akin. Namili siya mga kapatid. Sinong ililigtas niya? Tao o si Jesus? Ang niligtas niya siya, sino? Tayo. Ikaw. Ako. At hindi niya iniisip na,
hindi ko yata kakayanin ang dadaanan ng anak ko alang-alang sa sanlibutan. Ang pagkasabi ni Apostle Paul, God was in Christ, reconciling the world through Him. Na, di ba lagi kong sinasabi ko si Sister Seth na yung picture na natin ni Jesus Christ, di ba? Di ba si Jesus Christ nang nasa cross na sumigaw? Lama sabtauti, di ba? Lama sabtauti. Sabi niya sa salita yun? Aramaic, di ba? Lama sabtauti. Baktan. My God, why have you forsaken me? Malaki kong sinasalita. Sel, di ba, na ang Diyos hindi makatingin kay Jesus nung nasa Kanya na yung buong kasalanan ng buong sanlibutan. Nung nabasa ko si Paul, Sel, wala kong narinig dito, preaching na. Nung nabasa ko si Paul, ay naiba yung aking concept. God was in Christ. Umalis ng tingin ang Father kay Jesus, siya'y nasa langit at pumasok kay Jesus. The Father died in the cross. Sinamahan niya ang kanyang buktong na anak, mamatay upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Jesus was never alone even in redemption. The Father was with him. Kaya yung napakahirap na ipaliwanag yung mystery ng pagkamatay ni Jesus Christ dahil ang namatay ay Diyos. No, malaging natin sinasabi na hindi na mamatay ang Diyos. Hindi na namatay ang Diyos. Pero on the cross, God died. So, paano namatay ang Diyos? Pwede mo naman mamatay ang Diyos? Ito ang ko, Ate Madeline. Pag si Jesus ay namatay na tao, hindi tayo ligtas. Dahil ang tao ay makasalanan. Paano makakatubos ng tao ang dugo ng makasalanang tao? Kung ako'y namatay sa cross at Madeline, alang-alang sa'yo, palagay mo pupunta ka sa langit? Walang kwenta yung kamatayan ko. Makasalanang dugo ito Hindi pag namatay ako, kahit na yung kasalanan ko, hindi ko mababayan sa sarili kong dugo. Bakit? Yung dugo ko may kasalanan. Paano yung dugo ang dapat magtulo sa atin? Ate Apol, dugo dapat ng Diyos. Hindi dugo ng tao. Dahil ang dugo ng tao, ang makasalanang dugo, walang kwenta. Kaya walang kwenta yung dugo ng hayop Yung dugo ng hayop, nagpapaalala sa atin na taon-taon dapat pumatay na ng hayop. Kailan dapat pumatay ang high priest ng hayop? At yung Day of Atonement, di ba? Once a year, dapat magpuputi yung mga dahil fasting sila dahil i-renew nila yung covenant na pinatay yung. Pero bakit palagi may pinapatay na hayop? Dahil yung dugo ng hayop ay hindi nakakatubos ng kasalanan. Karo, kaninong dugo ang tutubo sa amin? Ito, dugo ng Diyos. Kasi Jesus is a God-man. Nahirapan ko, hindi ko masabing si Jesus Christ ay naging tao. Yun ang translation ng Bible natin. Naging tao daw ang salita. Hindi ko siya ma-take dahil si Jesus ay hindi naging tao. Nagkatawang tao. Magkaiba yung naging tao. Ito, tao. Ang tao, ito ang definition sa tao, kanta. Ang tao ay malapot
Kay Daddy, lumiho. Kaya yan ang definition ko sa tao. Marupok. Yeah? Marupok. Ito ba yan natin ang? Marupok ang tao. Ha? Weak. At dahil si Jesus ay hindi katulad kung tao, siya'y nagkatawang tao, hindi siya marupok. Sabi ng book of Hebrews, He was tempted in all points, yet He did not sin. Hindi siya marupok. Ako, Sister Cecil, pintatan mo lang ako, parang hahabol na ako sa iyo. Marupok talaga ako, no? Kaya dapat palagi tuwipindan sa akin si Pastor Melody, no? Dahil pag ikaw, ha? Parang hindi ko na nakakita yung iba. Ikaw na rin nakikita tayo. Marupok. Si Jesus hindi marupok. He's not weak. Napakalakas ng kanyang, bakit napakalakas ni Jesus? Hindi siya tao. Bakit walang appeal sa kanya yung lust of the flesh, lust of the eyes and pride of life? Hindi siya tao. Siya ay nagkatawang tao. Hindi man lang siya yung, di ba, naalala niyo na si Satan, ang bilis ng oras. Naalala niyo si Satan, si Jesus Christ ay 40 days, 40 nights, na nag-ayuno, di ba? Uminom lang siya ng tubig, hindi siya nakain, no? Tapos si Satan, after 40 days, 40 nights, dumating si Satan, di ba? Sabi ni Satan, hey, pag ikay anak ng Diyos, gawin mo itong batong ito ng maging tinapay. Yeah? Di ba pagka ang tao, kung ako yun, ang tingin ko dun sa bato, kahit hindi ko pa na-turn, kahit tinapay na. After 40 days, na hindi ko kumain. After 4 hours na, hindi ako kumain. Naduduling na ako, ha? Yung pang 40 days, hindi pa nag-turn, sabi lang ni Satan na, gawin mo itong batong ito na maging tinapay. Ang tingin ko na dun sa bato, tinapay na. Pero si Jesus, hindi siya no. Hindi ka nakita sa Bible na naglalaboy na siya. Ano ang sagot ni Jesus? Hindi lang mo sa tinapay. Nabubuhay ang tao. Hindi siya hindi kami magkadugo. Diba? Kaya nga, hindi pa ako tapos mag-quiz. Isip niya, anong ulam kaya? Diba? Ang tingin niyo sa akin, ulam na no? Tagal yata si Pastor. Yung parang, dahil tayo mga tao. Tama ba ako? Tao tayo diba? Tao tayo. Diba? Diba, Sister Irene, diba? Kung saan, pagka malungkot ka, naalala mo yung husband mo. Diba ba? Tao tayo diba? Naalala mo ba? Nakalive tayo. Diba? Naalala mo ba? Of course, diba? Ako din, ha? Hindi ako yung nasa work. Saan naalala ko si Melody, no? Tapos parang every second. Hindi naman ganyan. Hindi naman ako kay stream na ganyan. Pero pag naalala ko sa ako, gusto ko na umuwi. Diba? Sa bahay, sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, yun yung tao. Si Jesus Christ, wala siyang sense na gano'n. Wala siya. Nung siya pinakita sa kanya yung, tignan mo, lahat ng kayahan ito ay akin. Totoo naman. Dahil ang sabi ng Bible, sabi ni Paul, si Satan is small g, God of this world, di ba? Yun ang sabi niya, tingnan mo yan lahat, bibigay ko sa iyo ito, hindi ka magpapakahirap, lumuhod ka lang sa akin, at ibibigay ko sa iyo. Ang sagot ni Jesus Christ, puro word, no? Wala siyang inisip na, uy, maganda yun, ha? Hindi na ako mamamatay sa cross.
O akin ng buong sanlibutan na ito. Ibibigay ng si Satan sa akin. Bakit ka naman naniniwala sa sinungaling na? Pero si Jesus wala siyang wala siyang. Ano yung sabihin? Yung temptation sa kanya, he was tempted dahil nasa katawan siya, no? Pero walang atin. Walang atin. Ako may atin ng pagkain, di ba? Sabi ni Melody, may baboy na galing kay Ate Al paggabi. Alas 12 na. Sabi niya, Alan, kakain ka pa ba? Of course! Kanina ko pa yun hinihintay. Hindi imagine ko pa yung baboy na yan. Human di ba? May, ano ba yan? Yung, sabi ko kanina, marupok. Marupok. Hindi ba paglabanan ng baboy? Talaga hindi niyo kumain ako? Pagdating ni Pastor Melody? Siyempre! Alas 11 pa nga, nasa isip ko, nasa ng baboy. Kasi dumating siya 12:30, matagal! At hindi ako natulog, sabi ko, hintayin ko yung baboy. May appeal! May appeal yung, at ano ha? Hindi ba parang may, ano ibig sabihin, may nabubuhay yung last for Bob. Dahil ano? Marupok. Tao eh. Tao. Listen to this. Si Jesus, he was in the same, naantok din si Jesus. Nang na-feel niya din yung cross. Talagang nagkatawang tao talaga. Pero with regards to temptation, he was tempted in all points. In all points. Pagka sinabi in all points, hindi lang sa pagkain, hindi lang sa kaibahan, but it's a sex. But he doesn't have any appeal. Hindi siya tinatabla. Dahil ang dugong dumadali sa kanya, hindi dugo ng makasalanan tao. Ang dugo niya, dugo ng Diyos. Kaya it was impossible for Jesus to commit any sin. It was impossible. Hindi, walang option na baka. Tayo! Isip mo pangalan, magkasala ka na eh. Pero si Jesus, he doesn't have that. Wala siya, basta yung natutukso. Di ba tayo natutukso? Natutukso tayo, di ba? Tatukso, di ba? Pagka may dumaan dito na kulang ang dali, kami mga lalaki, susunod na pumunta na ako. Pag di ka lalaki, hindi ka nagsusunod. Sabi mo, meron din ako niyan. Pero kami, pag naka-expose na, tapos Daisy pa, Siko, yung mga kabataan, simple kung dumaan sa harapan mo, kaganyan yung pati mga religious nagko-close ng mata eh. Well, dyan sa mga Strauss, sa may Nyashari. Kasi makasalanan ng dugo, no? Makasalanan ng dugo. Meron tayo nun. Basta kailan tayo makakalaya niyan? Alam mo, kasi nakita ko, mga taong patay, hindi na natutukso. Pagkaisip patay na, yung kunwari patay na ako, kahit maghubad ka pa, hindi ko sasabihin, wow! Wala pa akong nakita patay, na nangangalun. Wala pa akong nakita patay na nagnakaw, nagsinungaling, nanira. Ang mga patay, napakatayin.
Magpikit lang sila, kahit anong pitikin mo sa tinga, hindi naganti. Pero sa natatakot din ako ng pitit. Kung lumingon. Ayaw ko din, no? Kaya kung kapatay, makulilit sila ko. Pagpatay na, iyak na natin. Pero wala pa akong nakita, Sir AC, napatay, na may dumaan na chicks ay need natin. Oh. Kasi ano yung ibig sabihin? Habang tayo human, ay meron tayong propensity to sin. Diba? At ang wala lang noon, Sir AC, si Jesus. Siya yung Diyos na nagkatawang tao na hindi tinabla ng kahit anong temptation. Hindi, wala sa kanya yung... Diba, meron si Dan Brown, meron author Chico. Basta mo na ba? Meron din issue sa YouTube eh. Ang sabi ng isa sa mga issues nila doon, si Jesus daw at si Maria Magdalene ay mag-girlfriend. Napakinggan mo na. Yun na may controversy sila yun si Jesus ay may relationship daw sa ang pagkatingin nila kasi kay Jesus is a man. Pagkita mo kay Jesus ay tao lang, of course, pag tao lang, pwede siya magkaroon ng chicks. Di ba, AC? Tao. Pwede. Kunwari, kaya sabi ko dun sa may binubulong ako brother sa kanila sa first service. Yan, umuwi na yan. Hindi umuwi. Ibang girlfriend na naman yan. Yung parang, kilala ko na di ba? Parang, pag napalayo, kaya dapat, kaya tayo mga lalaki, especially may mga bebe, ay kailangan may constant communication sa mga asawa. Ganun din kayo, pag may asawa kayo, huwag nyo ikakat yung pag-usap nyo sa asawa nyo nasa Pinas. Baka may chicks na iba na nagbibigay ng attention sa kanya, at ikaw tuloy, ay mawalan ka ng asawa. Tama ba ako, Sister AC? Dapat huwag niya ikakat yung communication. Dapat tuloy-tuloy. Kahit mag-away na kung mag-aaway, basta nag-uusap. Gana? Pag nag-aaway, okay yun. Masarap kayo kung nag-aaway, ibig sabihin, may pinag-aawayan. Pag kayo nagbabanggaan, good yun. Ang masama, yung tinatawag ng sa English na indifference. Alam niyo yung indifference? Bahala ka na rin. Bahala ko dito, bahala ka na rin. Yung parang walang pakialaman. Yun ang delikado sa relationship. Pero pag nag-aaway, mag-aaway kayo. Kahit gusto yung pag-aaway, aaway. Dahil maganda yan, it's good for a relationship. Basta parang nalagyan yung pag-aaway. Pag nag-aaway kasi kayo, ibig sabihin, may concern ka pa rin sa kanya, may concern siya sa iyo, you still love one, may connection pa rin kayo. Like me and wife, nag-aaway pa rin kami. Hindi perfect ang relationship na. And it's good. Ang pangit, kung di na kayo nag-uusap, bahala ka. Yun ang pangit, yung indifference, yung bahala ko sa sarili ko, bahala ka na rin. Yun ang pawasak na yung relationship mo. Pagka wala nang away, saan ang encourage mo kami magkapagpapag? Good! Good ang pag-aaway. Away kayo mag-away. Mas maganda nga magsubunutan pa kayo. Pagka nagsabunutan kayo, baka mamaya sa kama kayo mapapunta. That's good. Pero mahirap niya, kapatid, pag wala nang pakialaman. Alam niyo, wala nang pakialaman niyo. Bahala ka na. Bahala ko dito, bahala ka na. Yun ang hindi maganda. Pero as long as nag-aaway, may selos, okay yung may selos. Ano sa nga naman? Kid. Ha? Kid. Kid maganda. Single ka. Married? Good. Married. Maganda pagka nagsiselo
selos yung asawa mo. Di ba? Diba, maganda. Ikaw, gusto mo din siyang nakikipag-usap sa kung sino-sino mo ba? Okay. Ibang kwento na yan, no? Pero, di ba pagka may kausap na iba, minsan, normal din mag-selos, di ba? Minsan, walang mali siya, pero may nagagawin ka pa din. Diba, it's normal. Wala naman ibig sabihin, pero nalalagyan mo ng kulay, di ba? Minsan, diba? That happens sometimes, kid, di ba? And then, ibig sabihin na, pag kayo may selos, that's good. Yes. Ang problema, pag di na nagsisilo, diyan ka na, bahala ka na. Kung anong gusto mo. Pag sabi niya, kung saan ka masaya, supportahan ka, yan, mabili ka. Kasi ibig sabihin, hindi ka na niya paglalaban. Dapat matapos na tayo. Kaya si Jesus Christ ang prayer niya, ang church maging isa. Hindi iisa na parang isang gathering, kundi iisa na ang sentro ay si Jesus. At ganun din sa relationship, diba? Pagka ang relationship ay maging tama, dapat ang focus ay si Jesus. Diba? Mas madali. Yung kung ako ay si Jesus ang center ng life ko, si Pastor Romero ang center ng life ko ay si Jesus, meet kami kay Jesus. Diba? Kaya hirap-hirap na pagka ikaw ay believer, tas unbeliever ang alam mo, ako yung mimik. Isa doon nakahabol, di ba? Kaya dapat Jesus kayo parehas. Jesus-centered. Ako kay Jesus, si Pastor Romero kay Jesus, mag-meet kami kay Jesus. Di ba? Kapag ka-believer, dapat mag-isip-isip ka. Dahil baka, na-share ko nung last time, sa likod nung yung may mga members ako noon sa Philippines na mga young people, Mr. Ching, mga kabataan, high school hanggang maging college. Palagi kong tinuturo na huwag kayo magkakasama ng believer. Bakit ko sinasabi yan? Dahil marami sa church namin na kapag asawa ng believer na wala sa church, tapos nung ilan na ang anak nila, tapos pinayagan na rin sila, doon lang sila nakabalik sa church. Tanda na sila, nung nakabalik na sila sa church. Kaya palagi ko sinasabi sa mga kabataan namin na parang I didn't do enough. Sabi ko sa mga kabataan na, huwag kayo asawa ng mga believer dahil mamaya, hindi ko na kayo makikita. Sabi ng mga young people doon sa church namin sa Balani, Kalasyaw. Sabi, Pastor, ano naman? Atin daw sa church. Sabi mo, atin nga. Sabi ko, parang dumami mga member, dahil mga kabataan babae ang ilalagyan ko. Tapos yung mga naliligo, napunta ng church. Tuwa ako. Wow. Sabi ko, yung mga young people na inawakan. Pagkakasalay na wala lahat. Wala akong young people. Isang young people, ang kagaling ng mga demonyong manliligaw. Kasama, atin ng church, atin din sila, parang ikipag-usap din sa aking kunwari. Pagkakasalay din na bumalik yung young people ko. Nadala na pabalik. Sabi ko, Lord, saan na ako nagkamali? Kailan hindi mo naman control lang ang buhay ng tao, di ba? Meron silang sariling decision para sa kanila. At kung minsan, pagka meron silang sarili, hindi naman tayo mga manipulative, di ba? Hindi tayo parang may freedom palagi yung pagsiserve sa Lord ay out of your heart. Hindi yung dahil sinabi ko o dahil... Pero they choose. Walang natira ng people. Hawag lang.
Hanggang ngayon, ngayon ko nakabalik na sila. Yung isang naalala ko yung isang napalot ko. Hanggang ngayon, wala na. Pati yung anak niya, sabi niya, "Sir, gusto ko yung anak ko ay nakabalik sa church." Sa loob ko, kung nga hindi nakabalik, yung anak mo ngayon gusto mong pabalikin. Pwede bang ganun yun na walang naiwan sa people sa church na they got married at nadala sila ng mga believers ng mga boyfriend. Hindi boyfriend, dahil napangasawa nila. Pero bumalik na sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ikaw, sila tumanda at ay makabalik pa rin sila. Pero at the moment, wala pang bumabalik. Kaya sa akin, parang heartbroken ako. Sabi ko, Lord, anong nangyari sa... Parang wala yata akong naiturong tama. Hindi nag-sink in yung Word of God. Hindi na ipumuhay. Parang ang blame, nilalagay ko sa sarili ko. Dahil sabi ko, wala sila lahat. Walang natira. Diba? Ang natira na lang yun. Napangasawa na Kuya Dave. Kung kilala niyo si Cheryl. Kilala niyo ba si Cheryl? Si Cheryl ay feeding natin sa Liverpool. Sa Linkayen. Yung feeding natin na isa. Siya ang natira dahil napangasawa ni Kuya Dave. Si Kuya Dave ay anak ng pastor ko. Kaya, wala siyang choice kundi mag-stay sa church. Pero yung mga ibang young people na idalaga ako, wala na sila ngayon sa church. And that's sad. For me as a pastor, I'm very sad. Kaya lang wala na akong magagawa. Dito na ako ngayon sa church. Kaya, ang prayer ko, Lord, hindi naman tayo palaging nandito, no? Siguro, after 20 years, for good na rin kayo, no? After 20 years siguro, nahapon na ninisya ang buong pera ng Israel, di ba? At pupunta, sabi niya, basta ako'y pupunta sa Pilipinas, di ba? After 20 years, di ba? Ano, after 20 years, 2025 na yan, 2045, no? Ako pa, kung buhay pa ako naman, no? Makaiba na. Diba? Kung alam kung si Joseph ang magpapastor o hindi ko alam kung sino ang susunod na i-raise up ng Lord. No? Ang ibig sabihin, after 40 years, patay na ako nun dahil nalubenta na ako nun. Diba? Wala na ako nun. Hindi ko naabutin yun. Hanggang 89 lang ako. Amen. Gawin lang na. Malapit ko na amoy ko ng langit kaya malapit na ako. Ano ang ibig sabihin? Pagdating ang panahon at uuwi tayo sa kanya-kanya nating lugar, no? Expect me to continue. Jesus pa din ang nasa heart mo. Maghanap ka pa rin ng born-again church, born-again fellowship. Kahit hindi win, hindi ka required na pumunta ng win. Pero yung nakita mo na si Jesus ang sentro ng buhay nila, si Jesus ang preaching ng pastor, si Jesus ang tinataas, di ba? Si Jesus ang pinag-aaralan. Yun ang totoong born again. Huwag ka namang pupunta kay Kimulong, no? Tapos sasabihin mo sa akin, Pastor, stop! Huwag kang gano'n, no? Huwag kang gagayahin yun, no? Dapat tama yung turo natin, no? Tama, tayo ay, di tayo mga Diyos. Tama ba, Ate Al, hindi tayo Diyos? Diyos na tayo? Yeah. Ang Diyos, hindi nagpupunta ng CR. Pag ikay Diyos, hindi ka nagsisiar. Meron ba dito hindi nagsisiar? Baka Diyos ka. Tayo lahat ng kapatid napunta ng CR, no? Especially pag napadami ka ng baboy. Punta ka talaga ng CR. Dito na tayo. Lord, we thank you dahil kayo po ang tunay na Lord ng buhay. And we thank you, Lord, dahil nung kayo ay nandito sa earth, being God-man, bilang Diyos na nagkatawang tao, pinakita niyo sa amin, Lord,
kaya namin sumunod. At Lord, kung di man namin kaya, ay binuhusan niyo kami ng dulang biyaya. Binuhusan niyo kami ng pagkakataon na lumapit sa cross, humingi ng tawad, magpalinis, at manumbalik sa iyo. Thank you, Lord, dahil kay Jesus, kahit Father, kahit po si Jesus na dito sa earth, inisip niya ipag-pray kami. Ipag-pray niya ang unity namin. Ipag-pray niya yung mga taong magwiwin namin. Ipag-pray niya na malaman namin na isinugo siya ng Father. At na kami rin na isinugo ninyo upang ang mga ibang believers ay makakilala. Lord, tonight sa aming pagtatapos ng aming service, we pray na ang Holy Spirit ang palaging bumukay ng aming mga espiritu at magpuspos sa amin to overflowing to the point, Lord, na sa aming pananalita, sa aming mga kaligayahan, ay lumabas palagi ang pangalan ni Jesus sa aming mga bibig. Puspusin mo yung aming mga puso ng presence ni Jesus para kahit saan kami pumunta, Lord, ay madala namin ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa iba't ibang sulok ng Israel. We thank you, God, for tonight. We honor you and we love you. In Jesus' name. Amen. Tayo natin tumayo para sa ating 3-minute gospel.
Aming pong dalangin ng Diyos sa manatili, Panginoon, yung banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, na mapapurihin ka sa aming mga gawa, sa aming mga salita, Panginoon. Hallelujah. Na makita, Panginoon, na tunay na nakikiisa kami o nakikiisa ka sa aming mga buhay, Panginoon ng Diyos. Pahintulutan mo, Panginoon ng Diyos, na habang kami nabubuhay, paparangalan ka namin, O Lord. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na ginawa mo kami, Panginoon, para sa iyo. You created us, O Lord, to praise and give you worship, O Lord. Hallelujah. Kaya, O God, dahil kong dalangin, samahan mo kami sa paglalakbay namin sa ibabaw ng mundo nito, na ikaw ang aming Diyos, na ikaw ang aming kasama, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu na patuloy, Panginoon, na tumutulong sa aming mangyari, ano man ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain po, Panginoon, ang bawat isa, as we give you all the glory and honor in your name, Jesus. Amen. Paghariin ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo, pagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Ang hari magsabi na, Amen. And announcement. Mga kapatid, isi-share lang po namin yung latest kasi na napag-aralan with Pastor Freddy sa alumni regarding prayer. Di ba meron po tayo mga cluster grouping? So, ang share po ni Pastor Freddy sa amin, so na gusto din namin i-share sa inyo, is kung paano tayo makapag-win or makapagtala ng mga kapatiran na, or mga new faces dito, like si Skin, di ba, na magkaroon ng katulad yan na marami tayong madala. So, ito yung 5 points na i-share lang po natin. The small groups must care about people who belong to their circle and people who don't know Jesus. Dapat yung group natin, nagkikare tayo na magkaroon tayo ng planning na sino yung dapat nating madala. Or hindi ka nagsosolo. Dapat you're starting today, dapat we're starting na mag-pray ka nang makakasama mo. Kasi picture siya na, kung natatandaan po natin yung story ng paralytic man, na dinala nilagay sa may bubong, di ba? Nasa stretcher po siya, mga kapatid. Ilan yung nagbubuhat sa stretcher? 4. So, para balance siya. So, ang focus nitong sinay Pastor Freddy is, dapat may 4 na tao na ikaw you start to pray for another 3 person na makakasama mo, na may dadala natin kay Jesus or even here sa church. Yun yung number 1 point. And number 2 point, the small group must believe God can reach the person. So dapat naniniwala tayo na magdadala natin kasi 4 na nga, di ba? Hindi 3 o hindi lang 2 praying for 1 na ginagawa natin. This time, 4 na po. So more prayer. Kaya ini-encourage natin na maging pamuhay na natin yung pananalangin araw-araw. Kasi pananalangin is hindi lang just to request, kundi communication, relationship sa Diyos. Amen. So that's the point 2. The point 3 is small group must make a plan. So you start to plan kung sino ba yung kakontakin natin. Or first, ikaw na person, mag-start ka na rin, sino yung 3 na makakasama ko na may madadala kami someone to Jesus. So that's point 3. And point 4, the small group must overcome difficulties. Kasi dito may mga difficulties tayo na harap. Ang hirap naman talaga mag-share. Di ba na parang ilang beses mo nang na-sharean pero hindi nadadala. This time, hindi mo na solo yung burden. Kung meron na kayong dalawa na kayo na nananalangin sa isang tao, kasi di ba to praying for. So start with praying for another 2 na kasama mo para maging 4 tayo. Para yung mga difficulties or challenges in sharing is 4 tayong magdadala ng yung hirap o mga difficulties. Tsaka mag-sharean kayo kung ano bang dapat natin gawin sa taong ito. Aside sa pananalangin na number 1. Amen? Then last point is number 5. Your church small groups needs the courage to do something different. Ano ba yung different yung kakaiba na hindi natin nagagawa when we share? So lalabas yung pera dyan, di ba?
siguro darating kung ano, itong share natin pupunta or ma-encourage natin kapag minsan we need to magpalabas tayo, diba, ng pera. Dalhin natin to sa coffee bean para magkapihan tayo, diba? Medyo magastos pero that's for the glory of Jesus. So we need to think, kayong apat, we need to think for mga things, mga different things na hindi pa natin nagagawa na para makapag-share tayo. And another one is as a born-again believer, di ba nananalangin naman po tayo mga kapatid, araw-araw. So, aside from that, mag-impart ka or you start praying sa 5 tao na pwede mong i-impart yung importance of prayer na nilagay ni Jesus sa puso mo na siya yung binigay ni Lord na gusto kong impart sa tao na to yung importance of prayer. 5 person. Aside dun sa 4 na person tao, baka may 2 na kayo na magiging kasama nyo. Then, the importance of prayer sa isang taong nananampalataya kay Jesus. Amen.